Hello po mga kapatid. Magandang umaga na naman sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Brother OG po, nandito na naman po ako. Mag-share na naman sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ginagawa natin, mananalangin po muna tayong lahat. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa umagang ito, sa paggising mo sa amin, Lord, ng maayos at malakas na malakas ang katawan. Salamat, Lord, sa pagbigay mo na naman ng isang pagkakataon sa aming mga buhay, O Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat din, Lord, sa pagkakataon na binigay mo upang kami makapagbasa, makarinig, at makapag-aral na naman ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat po sa kaloob mong to, Lord. Salamat po. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. At naway buksan mo po palagi ang aming mga puso't isipan sa aming pag-aaral, pagbabasa, Lord, ng iyong mga salita upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Lagi mo rin po akong samahan, gabayan at turuan upang puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig. Inaangkin na po namin ang katagumpayang ito, God, ng aming gawain. Salamat po muli, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Kahapon, ang shinare ko po sa inyo ang chapter 3 na may pamagat na mga handog na pangkapayapaan, mga kapatid. At ngayon, dito na po tayo sa chapter 4. Pero bago po ako mag-umpisa, anyayahan ko po muna ang mga bago po dyan sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share nyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Chapter 4, mga handog para sa kasalanang di sinasadya. Mag-umpisa na po tayo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alingmang utos ni Yahweh. Kung ang nagkasala ang pinakapunong pari at nadamay pati ang mga sambayanan, sabi dito, mag-aalay siya ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan, mga kapatid. Dalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipan. Ipatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at patayin ito. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari at dadalhin sa toldang tipan. Sabi dito, itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay wiwisikan niya ng 7 beses ang tabing ng sanktuaryo. Yun po yung sa pinakapunong pari, no? Yun ang gagawin niya. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar ng insensong sabi dito, insensong nasa harapan ni Yahweh sa dakong banal. Ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa harapan ng toldang tipan. Ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati ang tabang bumabalot sa laman loob. Kunin din sabi dito, kunin din ang 2 bato at taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginagawa sa taba ng torong handog pangkapayapaan. Saka dadalhin sa altar at susunugin pa ng pari. Ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, ulo, mga hita, sabi dito, at mga laman loob kasama ang dumi ay dadalhin lahat sa labas ng kampo at susunugin sa isang malinis na lugar na
pinagtatapunan ng abo. No, yun lagi ang sinasabi mga kapatid, sa tuwing mag-aalay, maghahandog ng hayop, ganun talaga ang gagawin. Yung dugo, iwiwisik, kukunin, tapos yung mga taba nito, yung ibang laman loob mga kapatid, yun ang ibubukod at yun ay susunugin. O yun parang iihaw yung mga kapatid, susunugin nga. At yung usok nun nagiging mabangong samyo sa ating Diyos, sa mga hayop, mga kapatid. Yun talaga ang inuutos at pinagagawa ng ating Diyos. Kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala, ito para sa lahat na to mga kapatid, buong kapulungan ng Israel ay magkakasala ng di sinasadya at makagawa sila ng labag sa kautusan na di nila nalalaman. Hindi sinasadya, hindi naman nila alam pala na ganun po pala. Bawal po pala yun, sabi dito sa aklat. At pagkatapos ay malaman nila ito, maghandog ng isang batang toro at ang buong pulungan para sa kanilang kasalanan. Dalhin nila ito sa harap ng toldang tipanan, ipatong ng pinuno ang kanilang kamay sa ulo ng toro at patayin, sabi dito, at papatayin nila ito sa harapan ni Yahweh. Kukuha ng kaunting dugo, kagaya pa rin ng sinabi mga kapatid. Ganun pa rin ang gagawin, sa dugo. Iwiwisik pa rin yung natitirang dugo, ibubuhos sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa may pintuan ng toldang tipan. Sabi dito, kanyang susunugin sa altar ang lahat ng taba tulad ng ginagawa sa taba ng torong inahandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ganun pa rin mga kapatid, kung kapulungan na, kung marami na, ganun pa rin yung pagpatay. Ito ang sabi dito, ito ang gagawin ng pari upang mapatawad ang buong sambayanan. Ganun pa rin ang gagawin. Marami silang nagkasala. Dadalhin pa rin, mag-aalay sila ng hayop o toro o anuman mga kapatid, dadalhin sa pari at kakatayin yun, papatong nila yung kanilang kamay at ihahandog nila kay Yahweh mga kapatid. Pagkatapos ilalabas sa kampo ang sabi dito, torong pinatay at susunugin din sa lugar na pinagdalahan sa unang toro. Ito ang handog para sa kasalanan ng sambayanan mga kapatid. Kung isang pinuno ang nagkasala ng di sinasadya dahil nakagawa siya ng isang bagay na pinagbabawal ni Yahweh ng kanyang Diyos, sa oras na malaman niya ito at maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. Kambing uli, hayop uli mga kapatid. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ni Yahweh sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar ng sunugan ng mga handog. Ang natitirang dugo ay bubuhos niya sa paanan ng altar. Sabi pa dito, verse 26, dalhin niya sa altar ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba ng handog pangkapayapaan. Ito ang gagawin ng pari para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya'y patawarin. Yun ang pinagagawa ng ating Diyos. Ng mga panahon na yun sa mga Israelita, kailangan magsunog. Pero hindi basta yun sinusunog mga kapatid. May paraan talaga sila. Una, ipapatong ang kanilang mga kamay, tapos kakatayin iyon, yung kukuha ng dugo, yung mga taba, yung parte, yung atay, bato mga kapatid. Yun, iba ibubukod yun. Kukunin yung mga taba nun, yun at susunugin. At yung iba pa, ilalabas naman yun. Na may gagawin pa rin talagang hindi basta nagsusunog, kailangan sinusunod yung paraan ng pagsusunog, yung pag-aalay, paghahandog para sa lahat, kapatawaran man yan, mga kapatid. Kailangan talaga maayos, hindi basta ginagawa lang para sa paghingi ng tawad. May ginagawa, may paraan na maayos. Ulitin ko lang, ang paghingi ng kapatawaran sa ating Diyos ay may ginagawa, hindi basta patawarin mo po ko Lord, mamaya gagawin mo na naman. Sorry Lord sa nagawa kong kasalanan, mamaya eto ka na naman. So may ginagawa talagang maayos para sa paghingi ng tawad, ng kapatawaran mga kapatid. Dahil po Diyos ang ating hinihinga ng tawad. Kaya dapat maayos at totoo at hindi na muli itong gagawin. Amen.
Sabi pa dito mga kapatid, kung ang nagkasala ng di sinasadya ay isang karaniwang tao dahil lumabag siya sa utos ko. Karaniwang tao mga kapatid, lumabag sa utos ng ating Diyos at nalaman niya ito pagkatapos maghahandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya kagaya rin ng ginagawa mga kapatid ang kanyang kamay at papatayin niya ito doon sa lugar na patayan ng mga handog na sunugan. Kukuha siya ng dugo. Ganun pa rin mga kapatid, parehas pa rin at ibubuhos sa paanan yung natitirang dugo. Kukunin lahat ng taba mga kapatid tulad ng taba handog ng pangkapayapaan at dadalhin sa altar. Ito'y susunugin ng pari. Pari ang magsusunog mga kapatid, hindi yung nagkasala. Pari mga kapatid. Bilang handog, no? Susunugin ng pari bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa ganong paraan, matutubos ang kasalanan ng taong iyon. No? Matutubos ang kasalanan kung susunod sa paraan ng pagsunog, mga kapatid, yung pagdala mo ng handog, no? Para sa kapatawaran, para sa kapayapaan, malinis na hayop, walang kapintasan dapat. Hindi basta kukuha ka ng hayop o wala ka namang hayop pero nagnakaw ka, kasalanan pa rin ng mga kapatid. Hindi pwedeng ganun. Kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangan babaeng walang kapintasan. Kung tupa, babaeng walang kapintasan. Ipatong niya sa ulo ng tupa ang kanyang kamay at patayin ito sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Sabi dito, kukuha ng kaunting dugo, ganun pa rin mga kapatid. Babaeng tupa pa rin na iaalay mo, ganun pa rin. Kukunin niya ang lahat ng taba, parehas pa rin ng tupang handog pangkapayapaan at dadalhin sa altar. Kasama ang pagkaing handog, susunugin ito ng pari para matubos ang kasalanan ng naghandog. Pari pa rin. Maayos pa rin. No? Narinig natin mga kapatid dito talaga yung mga paghahandog para sa kasalanang yung mga hindi sinasadya o sinasadya man, hayop pa rin ang ihahandog, yung walang kapintasan. No? May toro, may kambing, may tupa, mga kapatid, iba-iba. No? At kailangan may sinusunod pa rin sa pagkatay nito, sa pagkuha nito. Hindi yung basta kung ano-ano lang yung kinuha mo at susunugin mo, hindi po. May sinusunod sila ng mga panahon na yun. At pari ang magsusunog niyon. At pagka yun ay umusok na, matutubos na ang kasalanan ng yung panahon na yon, ng taong nagkasala mga kapatid. Sinasadya man o hindi man, kailangan kang maghandog. Kailangan kang lumapit at humingi ng tawad ng maayos, hindi basta, Lord, patawad, hindi ko na uulitin, pero nagagawa pa rin natin. Dapat totoo na humihingi tayo ng tawad. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo dahil dumating siya at sa Kanya, dahil sa Kanya, dahil sa buhay niyang binigay sa ating lahat, dahil sa Kanyang dugo, tayo ay napatawad. Ano? At kung nagkasala man uli tayo, maaari tayong humingi ng tawad sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Humihingi kami ng tawad, Lord. Nawa, patawarin kami ng Ama na nasa langit in Jesus' name, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At siya ang bahalang magsabi sa Ama na tayo humihingi ng tawad o ano man yung ating hinihingi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, dito sa kanyang salita, yun ay kanyang ibibigay sa pamamagitan niya. Sa kanyang pangalan, ibibigay niya yung ating kahilingan, ating mga kagustuhan, ating mga dinudulog sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat tinanggap natin ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoong Hesukristo na ating Hari, na ating tagapagligtas, na ating Panginoon. At sa pamamagitan niya, madidinig ang ating panalangin. Kasi hindi na po tayo nakakadirekta ngayon. Hindi na tayo nakakadirektang nakakalapit sa ating Diyos Ama sa pamamagitan na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naririnig at kaya maririnig ang ating panalangin dahil po sa Panginoong Hesukristo. Yan po ang katapusan ng chapter 4, mga kapatid. Bukas, chapter 5 na po tayo. At yan din po pinapaalala sa atin yung mga ginagawa na paghingi ng tawad.
Pero ngayon nga, ah, sa pamamagitan na ng ating Panginoong Hesukristo, tayo lumalapit at siya ang nagsasabi sa kanyang Ama na ating mga hinihingi, yung ating mga paghingi ng tawad na galing talaga sa ating puso. Siya ang nagsasabi sa Ama na sa pamamagitan niya na, mga kapatid. Dahil hindi na nga tayo, kagaya na sabi ko, hindi na tayo nakakadirektang makapagsalita, makahingi, kung ano man ang gusto natin sabihin sa ating Ama. Ngayon, sa pamamagitan na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, every time na tayo mananalangin o may sasabihin, in Jesus' name, o sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, in the name of Jesus, lagi pong ganyan. Para makarating ang ating panalangin sa Ama. No, siya po ang ating Panginoong Hesukristo ang magsasabi nito. Lahat ng iyong kahilingan, sa pangalan niya, ibibigay yun sa atin. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Yan po ang pinapaalala, no? Naghahandog sila sa tamang paraan, sa maayos na paraan. Ganon ang gagawin, hindi basta handog, hindi basta ganyan. Kagaya rin tayo, mga kapatid, hindi na tayo basta nakakahingi ng tawad ngayon. Lord, patawad sa aking mga kasalanan. Amen. Hindi po. Kailangan paghingi ng tawad, maayos, galing sa puso. Iluluhod mo yan sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Hesukristo. Iluluhod mo yan kung kinakailangan, iiyak mo yan, mga kapatid. At sa huli, sasabihin mo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, dininig na ang aking panalangin. Pinatawad na ako ng ating Diyos. At pinagaling na ako kung meron ng karamdaman. Pinagaling na ako ng ating Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Lagi pong ganyan. Lahat hihingi kayo. Lahat ilalapit nyo, idudulog nyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang kinin mo na ang iyong panalangin ay dininig na ng ating Diyos. Amen and amen. At ulitin ko lang, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, diringgin ng Diyos ang iyong panalangin at ibibigay niya ang iyong lahat ng kailangan dahil yan naman ang sinabi niya sa kanyang salita. Humingi kayo sa pangalan ko at aking ibibigay. Amen and amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa kanyang mga salita na pinararating niya sa akin, sa inyo mga kapatid. Salamat sa ating Diyos. Salamat po din sa inyo mga kapatid dahil handa kayo lagi makinig ng salita ng ating Diyos. Salamat po. Salamat po. At tayo po mga kapatid ay mananalangin uli. Ilalapit natin ulit sa ating Panginoong Hesukristo yung ating mga gustong sabihin. Manalangin din po kayo. Sabihin nyo rin po ang inyong mga kagustuhan, kung ano man yung mga gusto nyong sabihin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ito'y inyong tanggapin na dahil yan ay didinggin ng ating Diyos Ama. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, maraming salamat na naman sa araw na to, sa umagang ito. Dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon makapagbasa, makarinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat ulit Lord sa lakas ng loob, talino at sipag na binibigay mo sa akin Lord, upang ako din ay makapaghayag kagaya ng mga pastors and bishops and leaders na naglilingkod sa iyo Lord. Patuloy mo rin silang binibigyan ng lakas ng loob at talino, sipag o God. Kagaya rin Lord sa akin. Salamat din Lord. Salamat po talaga Lord. Patuloy akong maghahayag ng iyong mga makapangyarihan salita. Kaya ako po ay lagi magpapasalamat dahil ako po ay inyong sasamahan, gagabayan at tuturuan o God. Salamat po. At alam ko rin, nagagabayan mo po, tuturuan din ang lahat ng aking mga kapatid sa pananampalataya, aking mga mahal sa buhay, at ang lahat ng mga taong nagbalik loob sa iyo, gustong makakilala sa iyo, lumalapit sa iyo, Lord. Alam kong papakinggan mo rin sila sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, nilalapit ko rin ang bawat presidente ng aming bansa na inyo rin silang pakinggan in Jesus' name. Kung ano man ang lahat ng kanilang mga panalangin, nawa ito'y makarating sa iyo, O Diyos. Ang aming mga presidente sa bawat bansa, Lord, ang mga kasamahan nila sa pamahalaan, ang kanilang mga mahal sa buhay, O God, sa kanilang paglapit sa iyo, nawa sila rin ay inyong pakinggan in Jesus' name, O God. In Jesus' name. Lord, nilalapit din namin ang bawat lugar, bawat pamilya, bawat bansa, O God, na muli mong ayusin, linisin ang aming mga bansa, O God, upang maging mas maayos na ang aming pamumuhay. Gawin mo mas masaya, mas masigla ang mga tao, mas masagana at mas tagumpay ulit ang mga tao, ang mga lugar at bawat bansa, O God. In Jesus' name, O God. In Jesus' name.
Linisin mo na ulit ang bawat bansa. Alam kong tatanggalin mo na ang virus na meron ng bawat bansa in Jesus name, O God. In Jesus name, O God. Thank you, Father God, dahil yan ay inaangkin na namin at tinatanggap na namin na yan ay narinig mo na in Jesus name, Father God. Muli na kami makakapamuhay na mas maayos, mas masaya, mas masagana at mas tagumpay na pamumuhay, O God. Dininig mo na ang aming panalangin. Salamat po, Lord. At alam ko po na kami inyong sasamahan, poproteksyonan, gagabayan, iingatan, O Diyos, dahil mahal mo po ang lahat ng tao. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Lord. Salamat aming Panginoon sa Kristo. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa lahat, O God. Salamat sa lahat ng biyaya. Sa lahat ng pagkain na lagi mo pong ipinagkakalob sa amin. Pera, magagandang bagay, lalo na sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, O God. Pinagaling mo na silang lahat in Jesus' name, O God. In Jesus' name. Salamat po. Gagaling na lahat ng may karamdaman. Magiging maayos na ang aming buhay. Lord, ang mga nagugutom ay muli mo ng pakakainin, O God. Magiging maayos, magiging masaya na ang mga taong nalulungkot in Jesus' name. Magiging maayos na ang aming bansa, lalo na Lord, ang bansa mong pinili, ang Israel. Magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay na muli ang kanilang mga pamumuhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you ulit, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Binabahiran ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo ang aming mga buhay, ang aming mga tahanan, ang aming mga lugar, ang aming mga bansa. Magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay na kami lahat. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O God. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos at salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.